Mga 3 or 4 years ago, kapag hinahatid ko po yung mga anak ko sa school, ay may nasasalubong akong isa or dalawa na Chinese cars. Na nung una nililingon ko kasi kinikilala ko yung logo tsaka yung pangalan dahil hindi po ako familiar. Doon ko po nakita na yung nasasalubong ko pala ay Geely Coolray at tsaka Chery Tiggo. Yun naman pala ay mayroon na pala kasing kasa ng Chery at tsaka ng Geely dito malapit sa amin sa May Marilao. Nung tumagal, napansin ko na dumadami na yung mga nakakasalubong ko na mga Chinese cars. Meron na ring MG, may Changan, GAC at iba pa. So na-curious po ako at ginawan ko po ng vlog isa-isa yung mga yan. At kung gusto nyo pong mapanood ay ilalagay ko po ang link sa description. Pero yung mga vlogs ko po tungkol dyan sa mga Chinese cars na yan ay more on history. Kung saan at kung kailan sila nagsimula. Tapos kung ano-ano yung mga units na ino-offer nila. Pero ngayon, ang pagkukwentuhan po natin ay tungkol din sa mga Chinese cars. Pero yung advantages at saka disadvantages nito. Meron po ako mga kaibigan na dating naka-Honda, ngayon ay naka-Geely. Dating Toyota ang kotse, ngayon naman ay GAC. So, tinanong ko sila kung ano ba ang nagustuhan nila dito. At ang unang-unang advantage na sinabi nila sa akin ay yung price. Sabi nung kaibigan ko may Geely Coolray. 1,083,000 ang halaga ng isang Geely Coolray na entry level. Tapos, ang pinakamahal naman ng Geely Coolray ay yung may 1.5 turbo na makina na naghahalaga naman ng 1,299,000. Bago daw kasi siya kumuha ng Geely Coolray ay galing siya sa Honda, tumingin siya ng HRV. Ang pinakamura daw po ng HRV ay 1,389,000. Tapos ang pinakamahal na HRV naman na may 1.5 turbocharged engine din ay umaabot sa tumataginting na presyong 1,759,000. Kaya kung kukwentahin po natin ay malaking difference nga. Walang iniwan po yan sa mga cellphone na ginagamit natin. Kasi hindi naman po lahat tayo ay afford na bumili ng iPhone. Kaya karamihan sa atin ay nauuwi sa Chinese made na mga cellphone. Actually ako nga po aminado dyan na mula nung nag-start po ako mag-vlog, ang gamit-gamit ko na phone mula sa pag-video hanggang sa editing ay Realme. So, ganyan din po sa sasakyan. Kapag ang budget ay hindi kasya para doon sa mga Japanese brands, nagiging alternative po talaga itong mga Chinese cars. Ang number 2 reason daw nila kung bakit Chinese cars ang binili nila ay dahil sa mga advanced technology nito. Hindi ko naman po sinasabi na hindi advanced ang technology ng mga Japanese cars or ng mga Korean cars. Kaya lang sa mga Chinese cars daw, kahit daw yung pinakamurang variant nila ay hindi tinitipid sa technology at iba pang mga features. Example na lang po yung pinakamurang unit ng Chery na Tiggo 2 Pro. Yan po ay naka 1.5 4-cylinder gasoline engine na may automatic CVT transmission. Naka-disc brake po lahat ng mga gulong, LED ang mga headlights, naka-ABS, may traction control, reverse sensor, dual front airbags, electronic stability program, cruise control, electronic parking brake, electronic brake force distribution, seat belt alarm, electronic anti-theft, push start button din po ito na keyless entry. At ang subcompact SUV ito ng Chery ay naghahalaga po ng 840,000. Na kung ikukumpara naman natin sa subcompact SUV ng Toyota na naka-automatic CVT transmission din na Toyota Race, ay hindi sila naglalayo ng presyo ng Chery Tiggo 2 Pro. Kasi ang Toyota Race E ay 841,000. Pero ang Toyota Race E naman ay halogen lang yung mga headlights. Yung harapang gulong lang ang naka-disc brake, yung likuran ay naka-drum brake. Walang under engine cover. Hindi naka-electronic handbrake. Pagkatapos ang makina po nito ay 3-cylinder lang. Kaya although halos parehas ang presyo nila, ay mas maraming features ang Chery Tiggo 2 Pro. Parang sa cellphone din po yan.
yung mga features ng iPhone ay nakopya din ng ibang mga Chinese phones na katulad ng Huawei. Pero pag pinag-compare nyo po ang presyo nila ay di hamak na mas mura syempre yung Huawei kaysa sa iPhone. Ang isang advantage pa po na dumadami na ngayon yung mga Chinese cars dito ay dumadami rin po yung pagpipilian ng mga buyers. Naalala ko po nung kabinataan ko, early 90s, ang mga sasakyan po sa kalsada ay napakadaling tandaan kasi ilang brands lang naman. Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda at Honda. Pagkaraan po ng ilang taon ay dumating naman po yung mga Korean made na kotse katulad ng Hyundai, Kia at saka meron pa po noon na Daewoo. Noong una, maraming ayaw pong bumili niya kasi syempre mas gusto ng mga Pilipino yung gawa ng Japan kasi subok na matibay at saka maraming pyesa. Pero unti-unti pong sumikat tong Hyundai noong ilabas nila yung Starex. At lalo pa silang nakilala noong dumami yung mga taxi na Kia Pride at saka Hyundai Excel. At dumami na rin po pati mga kasa nila dito. Ngayon itong mga Korean brands na sasakyan ay established na dito sa Pilipinas. Ang sabi din po ng mga kaibigan ko na naka-Chinese cars, mas mabilis daw yung proseso noong pagkuha ng unit sa mga Chinese car brands na kasa. Yung isang kaibigan ko nga, dapat ang bibili niya daw talaga ay Toyota Race. So pumunta po siya sa kasa ng Toyota, nag-inquire siya. Kaya lang nung sabihin niya, ikakash niya yung kotse, sinabi daw sa kanya nung ahente na mag-iintay daw ng unit. What? May mga dealers at saka mga agents na hindi nila masyadong type pagka cash nyo na bibili yung kotse. Mas gusto nila kapag dadaanin sa financing, lalo na kapag in-house financing. Kasi doon po sila mas kumikita ng malaki. Kaya itong kaibigan ko, pumunta ng Geely at doon nakabili siya ng Geely Coolray. Kaya yan ay naging advantage ng dumadami yung Chinese cars dito. Nagkakaroon ng mas maraming pagpipilian yung buyer. Kaya lang syempre, meron din po yung mga disadvantages. Ang number one na po dyan ay hindi sila masyadong kilala. Para sa isang tao na nag-ipon ng matagal para makabili ng sasakyan, ay hindi basta-basta susugal sa isang brand na hindi naman niya kilala. Malaki po kasi talaga ang nagagawa ng brand name. May mga kilala nga po ako na sabi nila hindi sila bibili ng kahit anong produkto na ang pangalan ay Chinese. May mga Chinese cars pa naman na talagang ang pangalan ay Chinese na Chinese ang tunog katulad ng Chang'an, Dongfeng, or Wuling. Ang isa pa pong disadvantage ng Chinese car ay siguradong mas mababa ang resale value nito kung i-compare sa mga Japanese brands or kahit sa Korean brands. Ang mga sasakyan pa naman kahit anong brand pa yan, kahit gaano kakaingat, after ng ilang taon, yan po ay natural na maluluma. At karamihan dyan ay darating yung time na ibebenta ng may-ari. So, mas lamang yung bumili ng mga brands na mataas ang resale value ng katulad sa mga Japanese brands. Ang pinakamataas po ang resale value sa mga Japanese brands ay ang Toyota, Honda, Isuzu. Yung iba naman ay mas mababa ng konti yung resale value. Tapos, mas mababa din ng konti yung resale value na mga Korean brands. Kaya sa tingin ko, yung mga Chinese cars ay magiging mas mababa pa ang resale value niyan kaysa doon sa mga Korean cars. At lastly, ang disadvantage din ng Chinese cars ay very limited pa sa ngayon ang mga dealerships or yung mismong kasa nila. Para sa isang car buyer, mas mapapanatag kasi ang loob mo kung marami kang nakikitang kasa ng isang brand. Kasi kapag nagkaroon po ng problema yung sasakyan mo, natural lang una mong pupuntahan ay yung kasa. Mas madali ka makakapag-inquire at saka bumili ng pyesa na kakailanganin mo. Meron po ako isang nakachat na viewer din natin dito sa DNA na yung nabili niyang Chinese car ay nagkaroon ng depresya at dinala niya doon sa kasa. Medyo nababad trip na nga daw siya kasi isang buwan na mahigit yung sasakyan niya doon sa kasa ay hindi pa nangyayari dahil inaantay pa daw dumating yung pyesa galing China. Pero sa paligay ko, mga ilang taon pa, dadami rin yung mga dealerships or yung kasa ng mga Chinese cars. Ang dapat lang po siguro nating tandaan ay yung kahit ano pa man yung brand ng sasakyan ay irespeto natin yung may-ari nito.
Kasi guys, yung sasakyan na dala-dala niya, kahit ano pa man ang brand yan at kahit sa bansa pa man yan gawa, yan po sigurado ay pinagpagura niya at pinaghirapan niya na mabili. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol dito sa advantages at saka disadvantages ng mga Chinese cars. Kung meron po kayong mga gustong idagdag dito sa mga nasabi ko ay i-comment nyo lang po sa baba. Basta paiiralin nyo lang palagi yung respect. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. At doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakapollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button or follow button para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!